puti. Paano kung mag-teklay pa kaputi? Magbago ka ng anyo ba? Para hindi halata. Malayo pa lang, mga estudyante ng TAS yun. Ang masama pa, sir, nung nandun na ako, dahil, di ba, pag December, may, yung novena, yung simbang gabi. Nagmimisa kami dyan, sir, yung mga parishioners na galing sa labas. Pagdating ko doon, Sino nagmisa? kami, sir, kami manang pari. Ay. Pagdating ko doon sa ako, Father, anong bibili? Kasama ko dito sa aking harapan, dito sa aking opisina, ang dalawa sa graduates ng Officer Candidate School, particularly ang Technical and Administrative Service Probationary Officers Training Class 12-2011. Ang isa sa kanila ay psychology graduate, kaya siya ay napunta naman sa Medical and Administrative Corps ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, ang isa ay sa chaplain service dahil siya ay isang pare. Ang Technical and Administrative Service ay binubuo ng iba't ibang mga profesyon. Meron dyan doktor, lawyer, professor, and kagaya nila may pare at saka anything na mag-support doon sa ating medical profession. So, pamit ko sa inyo ang dalawa sa kanilang graduate. Ipakilala nila ang kanilang sarili and magkwento ng konti. Una si Joanne and then si Randy. Unahin natin si Joanne. Please introduce yourself and ano yung mga circumstances nung ikaw ay estudyante at bakit na-inspire ka mo pumasok sa serbisyo? Una sa lahat, ang Officer Candidate School, hindi ko talaga siya alam noon. But then, there was a time na bagong graduate ako, naghahanap ako ng trabaho. I came across these people from AFP. They were also recruiting BS Psychology students. I mean, Graduates. That time, HR ako ng isang company, nagre-recruit din Anong ako. taon yan? 2011. Bagong graduate ka? Yes, sir. Then, ako yung na-recruit nila. So, doon nag-start yung journey ko dito sa OCS. That time, hindi ko pa talaga alam kung ano yung pinapasok ko. Nalaman ko na lang dito na. And it was worth a try talaga. Sobrang worthy, sir. Kasi doon nanganak yung iba ko pang pangarap. Like, I thought ang OCS, ang pagpasok sa military ay puro sa operation, laban dito, laban doon, away. O kagaya nung sa Bicol, marami doon eh. Marami mga labanan doon. During our time, yung 2009 and 2011, correct? Yes, sir. Marami. Pero yung laban nga, hindi lang laban Hindi war fighting. batayan and all. May mga laban din na nangyayari sa loob ng opisina. Hindi lang siya puro brutal, hindi lang dito tutulungan ka ng AFP na i-mold, i-discover mo yung sarili mo na minsan papasok ka na hindi mo kilala yung sarili mo but eventually mas madidiscover mo, mas makikilala mo pa yung sarili mo and ipapakilala yun sa'yo ng AFP. Like ako, sir, pumasok ako ng BS Psychology graduate and I am so proud of it. Lalabas ako ng AFP, magre-retire ako as successful lawyer. Kasi the entire period, the entire service na nag-serve ako sa AFP, I devoted it also, not just sa trabaho, but I devoted it to cultivate myself more. Kasi si AFP, napaka-innovative. Sumasabay siya sa pag-develop ng technology and all. Sumasabay siya. So, ang mga tao niya kailangan ding sumabay. So, yun sir yung na-realize ko na it's not just about war fighting. It's about a fight also to discover yourself for you to serve, not just sa field, but in other areas also, like sa medical, like kina father, sa about naman sa strengthening the faith, ganun. So, nakita niyo yung sa case ni Joanne, hindi siya naghinto doon bilang isang medical and administrative corps officer. Bagkus ay nag-pursue siya ng excellence by
getting an advanced education at naging lawyer siya. So, at naging bar passer. Kailan ka pumasa sa bar? I passed the bar, the best bar ever, sir. 2022. Yun yung pandemic. Yes, sir. Pandemic. Pandemic period na bar. Anyway, pakinggan din natin si Father sa kanyang kwento. Siyempre, nagsimula yun nung sa kanyang nung early days niya sa high school. O kailan ba siya nagka-idea na mayroon palang military profession at bakit siya pumasok? Samantala, pagpapari naman talaga yung ginusto niya. O bakit nagustuhan niya na magpapari na isang sundalo din? Parang double purpose yan. Pakwento naman kay Father, siya naman mag-share sa atin. Okay. Sir, salamat sa pagkakataon na ito. Ako si Father Randy Dizon, na taga Ilocos Sur po ako, sir. Kabayan. Kabayan, sir. Kabayan. Nag-aaral ako sa loob ng seminaryo ng high school, which means 4 years doon. High school ka pa lang, seminaryo ka na. Pumasok po ako, sir. Oh, Then, tumuloy ako sa college for philosophy naman, in preparation for theology. At naganap ito sa Baguio City, sir. Doon ako nag-aaral ng college. Then, ipinagpatuloy ko po siya ng theology, which is, yun na po yung proper ng pagpapare. You study the Bible. So high school pa lang, papare talagang gusto mo? Ipinasok na ako sa seminaryo, sir. Ng parents mo? Ng parents ko, sir. Gusto lang nila makapag-aral ako, pero wala pa yung idea na magpapare. But along the way, hanggang sa na-cultivate na siya, nakapagpare na ako. Then, noong 2003, sir, naging pare na ako, na-ordain ako bilang isang pare. At nag-serve ako sa diocese po namin ng Nueva Segovia for 7 years. Saan yun? Saan lugar yun? Ilocos Sur, sir, sa Vigan. Doon ako nag-serve for 7 years. Then, I realized na may tito ako na sundalo, which is idol ko siya, sir. Napakabait kasi niya. Kaya, trinay ko na nagtanong and nalaman ko na meron palang ganun na maging chaplain ka. So, after 7 years, nagpaalam ako sa bishop ko. And I found out na sa military pala, totoo yung sinabi ni classmate ko, ni attorney, na makukultivate not only yung profession mo, pati yung pagkatao mo. Because I was exposed in different cultures. Napunta ako ng Mindanao, napunta ako... Kung saan ka rin na-assign? Yes, sir. And it enriches not only my priesthood, but my personality, the different faiths that they have, yung pananampalataya, paniniwala ng ibang kultura, sir. Doon mo Ang tawag doon yung cross-cultural competence. Yes, sir. Tumaas. Oo, sir. At doon naman, hindi lang about yung sa simbahan, but I also help na yung mga kasundaluhan natin, sir. Which is, in need also about the deepening of the faith, paano maging malalim yung pananampalataya nila. Kahit natutunan ko din sa pagtuturo ng OCS, may alma mater. Kasi yun naman yung binibuild up natin bago ka maging isang tunay na leader and everything. Dapat malalim din yung pag-una mo sa pananampalataya natin, sir. Correct. Anyway, iba't ibang profesyon, iba yung pinanggalingan nyo, iba yung background, iba yung probinsya ninyo. Ikaw, nasan mo yun? Ano yun? Na-discover namin dito, sir, yung pagiging matatag, siguro. Ako, sir, personally, kasi I am one of the weakest nun sa pagdating sa physical, sir, kasi yung transition from civilian to military, sir, ang hirap. Parang gusto ko lang lumabas naman. Hindi ka nag-prepare? Wala kang preparation? From nothing to someone. Mag-jogging-jogging ka man ba nung nasa ano ka pa? Wala. I thought, hanggang doon na lang ako. yun talaga, sir, honestly, physically talaga yun yung challenge sa akin. Kasi for someone na, na from civilian, aral lang and all, hindi ako exposed sa physical activities. So yun, sir, siguro, if there's one thing na natutunan ko and na-open sa akin ng OCS na don't settle for something less. Na never doubt yourself. Yun, sir. And then, I immersed stronger, bigger. I immersed even more successful dito sa OCS. Kasi dito talaga, sir, akala ko ako yung pinakamahina sa lahat ng mahina. Pero nakayanan naman. Yes, sir. Kaya nakikita ko, nag-rappelling ka naman. Parang wala naman ka ba? talagang
So tumaas yung confidence mo dahil yung hindi mo naranasan, nagtalon ka doon sa mataas na yun, rope Yes, courses na yan. Minsan akala natin, hanggang dito na lang tayo. Mm. But Mm. sabi ni OCS, sige lang, Oo. go ahead. So maraming Sir, challenge, no? oo, Laging sir. parating may nagcha-challenge sa'yo. Yes, sir. That time talaga. Very supportive din nila, sir, yung lahat ng personnel dito, hindi kami pabayaan and all. Dapat, pumasok kayo ng sama-sama, walang may iwan, lalabas kayo ng sama-sama. Yun. Walang iwanan. Isa sa culture ng sundalo yan, no? At sa... Regardless kung Oo. mahina ka o malakas ka, you are in equal footing sa eyes ng Yeah. OCS. Yeah. Oh, tama. O si Father naman, ano naman yung ano mo dito, parang pinaka-take away mo na related din sa sinabi niya. Napakahalaga, sir, para sa atin yung unity. Yung pagkakaisa ng isang grupo. Kasi kapag hindi nagkakaisa, sir, walang patutunguhan talaga. Kahit sa bansa natin ngayon, Walang unity yung kailangan. Walang mangyayari talaga, sir. So, when I met these people, different courses, may mga doktor, may mga judge, iba't ibang pag-iisip, sir, eh. Yung abogado talaga, eh. Yung doktor talaga, eh. Yung pare talaga, eh. Kanya-kanya to, eh. Yeah. Pero nung nagtipon-tipon kami sa OCS, na-build up yung unity namin. Yeah. Naging madali yung mga bagay-bagay. Ayun. Naging madali humakbang kasi nagkakaisa. Huwag magtutulungan. Magtulungan, sir. And that is my takeaway na although nandyan na sa akin, pero kapag mag-isa lang ako, hindi naman pwede yun, sir. Eh. Dapat may kasama ka. At ang mahalaga doon, sir, may mga classmate kaming mabibilis, pero hindi nila kami iniiwan, sir. Sama-sama talaga yan, sir. And that is the greatest thing na nakita ko na nangyari not only for me, but for the classmates. Yun. Pahintulot ang iyong obispo. So after that, kapag nakapagpaalam ka, pinayagan ka na, then that's the time na matransfer ka na or i-loan ka sa military ordinary. Ngayon ko lang nalaman yan. So, sir. Yun, pagpaalam. Then, from there, sir, i-endorse ka ng military bishop to the Armed Forces of the Philippines. Yun yung military ordinariate of the Philippines. Siya yun, lilipat ka ng obispo. Bibigyan ka na ng pagkakataon, opportunity. O sige, I recommend this guy, this priest. Mabuti siya. Okay. Ganon. Okay. Then, kung may quota, then magkakaroon ka na ng opportunity na mag-training. Mag-train. Ayun. Mapapasama. Through the task. Through the Technical Administrative Service. Ayun. Sir, yun yung mga simple pa lang. Madali lang naman, basta concert. Masaya siya na pumasok. Pero kapag malungkot siya na pumasok, ang masama doon, sir, pagdating ko doon, naka-athletic ako. Kilala nila. Yun ang masaklam doon. dapat may camouflaging ka. Kunwari, worker ka dito. Talaga alam, sir. Hindi talaga alam namin, sir. Nakaputi. Paano ko mag-take life ka kaputi? Magbago ka ng anyo ba? Para hindi halata. Malayo pa lang. Mga estudyante ng TAS yun. Ang masama pa, sir, nung nandun na ako, dahil, di ba, pag December, may yung novena, yung simbang gabi. Nagmimisa kami dyan, sir, ng mga parishioners na galing sa labas. Pagdating ko doon, sino nagmisa? Kami, sir, kami manang pari. Ay. Pagdating ko doon sa ako, Father, anong bibili? Huwag kasi bribe yan, bribe. Bawal. Huli talaga ako. Buti lang hindi ako sinumbong. Saan ka nagmisa? Diyan? Doon sa dining hall, sir, kami nagmisa dati. So, doon man palagi. Wala pang pare dito noon? Walang chaplain dito? Wala, sir. Wala? Doon lang sa kuwan. Doon lang sa armor. Sa armor. Kaya, sunog talaga ako, sir. Maliban sa nagbibisa to. Kaya kilala ka ng lahat? Oo, sir. Ay, nako. Talaga. Kaya hindi successful yung take life ko. Sobrang pagod na namin nun, sir. Oo. Hindi na kaya mag-take life, matutulog na. Wrong timing talaga. At marami ng mga changes. Nga, tinanggal natin yung guard system for the purpose na, pagdating pare na. Yes. Psychologist, ganyan. Tapos, huwag mong ginagawa kasi dito kino-confuse, di ba? Gawin ko, yes sir, no sir. Pagka-graduate, puro yes sir, no sir lang sabihin, na utal-utal na.
So nasira yung communication skills, which is very essential for us as leaders. You have to be a good communicator. Ngayon, nasisira because of that damn guard. Oo, sir. Yes sir, no sir, bawal ka mag-reason out. Hindi ka magpagsalita. Hindi siya tama na Hindi pamamaraan on how to mold leaders. So ako mismo, yan, pinabago ko Parang na. kasabay na sila ngayon. Kasabay. sir, eh. Kasi iba na ngayon ang Tama. battle. Punta ka sa US, punta ka sa Australia, sa ibang bansa, tinanggal na nila yan. Silang nagturo sa atin yan, mga US, mga Amerikano. Ngayon lang natin naisip tanggalin. So pinatanggal ka na once and for all. Wala na yan. Wala nang Dapat nung pa na-realize yun. Mhm. Pero anyway, sir. Ayun, Sa panahon yun it is talaga. not yet too late. Anyway, thank you sa inyo. Alam ko, mag-travel pa kayo. Yes, sir. Ano? Ha? Sa kami magpasalamat sa opportunity, sir. Ngayon, ikaw, if you are given the chance to invite yung mga kabataan ngayon na gustong sumali, kagaya sa'yo, na pupunta sa Medical and Administrative Corps, invite mo sila at bakit? To all the aspiring soldiers, members of the AFP, lalo na yung mga kabataan, this is something na you really have to discover. It's not just about service sa family nyo, service sa sarili nyo, but this is service among the people na may mga kaparehas ng pangarap. This is something na hindi siya naka-encapsulate sa isang lugar lang, sa isang mundo lang, but you will discover the beauty, the art of being with people. Kasi being with AFP is being with people. You inspire your family, you inspire yourself, and most especially, you inspire others na to live up to your dream, be successful, be the best that you can be. Maraming kayong matututunan. Minsan akala natin this is the best that we could be, but then it's not. AFP will help you discover yourself even more. So to all the kids, to all the kabataans out there, join us. Lalo na sa taga Bicol. Yeah. I-Bicol mo sila. Sa mga taga Bicol, mga maray na aga hapon sa Indogobos, digdi na kamo sa AFP. Magayon digdi. Gabos ang magayon niya ako na digdi. Kaya, kulang pa magagalit. Mag-intra na kamo sa AFP. Yun yan na. Dahil na ipagpasama. Very good, ayos Okay, si Father naman. Si Father, pag-invite, bakit? Lalo na yung mga nasa yung mga pare. Marami actually nag-PPM sa akin. Paano ba sumali dyan? Ngayon, pagkakataon mo, ikaw na ngayon ang mismong maghikayat sa kanila na how to do it. Una sa lahat, dapat desidido kayong pumasok at voluntary yung pagpasok nyo. Hindi gaya-gaya lang. Hindi gaya-gaya lang. Sir, mahirap yun sir kasi pag gaya-gaya ka lang sir, darating yung panahon, mali yata. So, it should be a voluntary, kusa ka na papasok at magpapaalam ka sa obispo mo kung gusto mo. Ay, magpaalam pala sa obispo? Oo sir, kasi kapag umalis ka na walang paalam sa obispo sir, parang awol ka, awol. Awol ka sir, mabar ka, mawala yung faculty ko sir. Okay. Okay. Kahit ang mangyari, nasa loob ka ng military, hindi ka pa makapagmisa. Ilocanohin mo naman kasi taga Ilocos Sur to kabayan to eh. Taga Ilocos Sur, Ilocanahin mo naman yung marami diyan mga Dagiti katamsat ko mapapadi nga tarigagay nga subrek iti Armed Forces of the Philippines nalawa tiruangan the Armed Forces nga sumregan yun no kaya yung siguraduhin nyo lang na palubusan na kayo ni Arsobispo yo tapno na ngayon mayat kaya nayas ti panagservek yu iti organisasyon nga Armed Forces ket lumawa pa iti kapatasan nyo nga agserbi hanlaan nga iti diocese tayo no di iti buo nga pagilya na Pilipinas. Yan. So, ang kayo nga agdanag adto ti tumulong adda kami adda dito ida sir nga mga iwan kada kayo o mga tulong bariti kasapulan niyo. Ayos. Join the OCS now. Kung kaya ko, kaya mo rin. Yan. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon.
At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo, at makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.